Marangalan po with my wife to be able to come today, September 8. Ayan. At napakabuti ng Diyos. Amen. Amen. Dahil lahat tayo pogi at ang gaganda. Amen. I'd like to invite my wife, Sister Edna, to come and express her greetings to all of us. Sister Edna? Sabi po sa Psalms 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po kami na bumabati sa inyo na nakikipag-celebrate sa kabutihan ng Panginoon sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyo. Sa aking mahal na asawa, kami po ang aming bahay, hindi po sa San Pedro. Dito lang po sa Golden City. Dito po sa kanila. Sino po taga Golden? Wala. Kami lang. Alright. Salamat sa invitasyon, salamat sa pribilehiyo na nandito kami para maging daluyan ng pagpapala ng ating Panginoon Diyos na malaan para sa inyong lahat sa ating lahat. Yan. Ang pangalan ko po ay Kuya Gani, pwede po, o pwede din po pastor, pwede reverend, pwede bishop, lahat po. Pero hindi mo yun ang mahalaga. Ang mahalaga sa buhay namin ay si Jesus. Amen. O katatapos na po namin kahapon ang ating workshop, Thompson Workshop. It was a word for the world, pastor. Sa may Aguinaldo, lapit po sa Robinson. Yan. Pero ako po lumaki sa Mindoro. Kapareho po si Pastor Pastor Val. Pareho kaming Mindoreño. Kaya kami mga pogi. Ayan. Saan po yun? Ang daming, wala pala dito na, ayun. Ang daming TV, no? Sa amin, iisa sa church. Ayan. Pwede pang ipakita ng picture. Nung kami po ay si Pastor Bale, kararating. Ito lang huli, galing sa Las Vegas. Pumunta yata kami, ano ba? Yung pumunta kami sa bahay nila. Dito dapat makita. Ayan, ito yung picture. Ayan. Doon ko po makilala ng lubos si Pastor Bal. Kasama si Pastor Joji. Tama ho ba pronunciation ko? Ayan. At salamat sa Panginoon. Nung nakabisita kami, nagkapamilanhan mabuti. At pagkatapos po ay na-invite siya sa aming bahay dahil sa birthday ko. Ayan po yung birthday kasama si Pastor Dario at saka si Pastor Joji. Ayan. Kumakain yata eh. It was the birthday ko yun. That was July. That was July 17. Ayan. Si Pastor po ay napakabait. Ano po, lahat ng Pastor po kabait. Ayan. Bakit ko po pinakita sa inyo yung mga pictures na yan? Ayan. At nung sila iwatay ng birthday ko, ito po yung suot kong t-shirt ay regalo. Sila Pastor Val. Sino ba bumili nito, Pastor? So, bagay po sa akin, gusto ko po. At salamat ng marami sa regalo. Bakit ko po sinabi ito ganito? Dahil mayroon pong kaugnayan sa sermon, sa mensahe ng Panginoon ito tungkol sa regalo. Kaya ang topic ko po ngayong umaga ay the gift that God wants. Yan ba kayo lahat? Amen. Sa Tagalog po yan, ang regalo na gusto ng Diyos.
Yung regalo to na t-shirt, gusto ko. Kaya, related po, Jehovah. Pero tanong, ano po ba talaga gusto na regalo ng Diyos mula sa atin? Hello? Nandiyan kayo lahat, no? Basahin po natin yung text natin sa Proverbs chapter 23, verse 26. Yan po yung ating text. Parang sabi po, ayan, my son, give me your heart, and let your eyes delight in my ways. Sa NIV version po yun. Basahin ko ulit, my son, yung ba yun? Genesis. Ayan. Thank you po. Inabahan ko rin ako pangamaligin. My son, give me your heart, and let your eyes delight in my ways. Sa Tagalog, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso, at malugod ang iyong mga mata sa ating mga daan. And we just bow down and let us pray. Father, we thank you ngayong umaga dahil nandito ang presensya mo sa aming kalagitnaan. O God, ang mensahe ito ay handa mo na mula sa puso mo, inilagay mo sa puso ng iyong lingkod para ho maipasa mo sa puso ng mga makikinig. Father, we praise you and we worship you this morning because you're going to open our eyes, our spiritual eyes, and our spiritual ears para ma-digest namin ang inyong salita, maintindihan namin ang iyong mensahe, para mai-apply ang bawat anak mo sa pamumuhay namin araw-araw sa mundo na aming ginagalawan. We thank you so much, O God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Alright. My son, give me your heart, and let your eyes delight in my ways. Yan po ay galing kay King Solomon. Ito pong Proverbs ay si King Solomon na may sulat. At ito ang background nito. Bakit ito po ay nandito sa pawikaan sa Tagalog? Marahil si Solomon, kaharap niya ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya, kung sabihin niya po ito at isinulat niya. Alam mo niya si Solomon ay napakatalinong tao, full of wisdom. At sinulat niya po ito. Ang sabi niya, my son, marahil kaharap ng kanyang anak, mga anak na lalaki o mga anak na babae, because during those time po, hindi binabanggit ang babae sa Bible, sa Old Testament. Kaya only, ang sabi niya, my son, give me your heart. Kasi si Solomon po, ang puso niya ay lagi naka-in-tune sa Diyos. At ang Diyos naman ay gustong-gusto niya ang puso ni Solomon. Kaya ito ay isang hamon sa pamilya niya, sabihin niyang, my son, give me your heart. Tayo mga tatay, mga magulang, gusto natin ang ating mga anak, puha natin yung puso nila. Nandiyan ba kayo? Gusto natin na ang puso natin ibigay sa kanila at yung puso nila ibigay sa atin. Amen. Bilang mga magulang. Kaya sabi dito ni Solomon, my son, give me your heart and let your eyes delight in my ways. Yan. Anak ko, bigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Hundreds or almost thousands of years ang nakalipas, binanggit po ito ni Solomon ni Apostle Paul, rather. Sa 1 Corinthians 1:30, sabi po niya, you are in Christ Jesus, sabi po, you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption. Sabi po ni Pablo ito, tungkol na po ito, tayo bilang mga anak ng Diyos
na tinuturing ng ating Ama, ng ating Diyos. Ano po? You are in Christ. Sabi ko, tayo ay nasa kay Kristo. O sa Kanya nagmula ang buhay na tagalin natin na ninyo, sabi ni Paul. Dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Jesucristo na siyang ginawang karunungan. Yung salitang karunungan, wisdom. Sino ang wisdom natin? Si Jesus. Siya ang ating katuwiran, siya ang ating kabanalan, at siya ang ating katubusan. Ang dahilan kaya tayo na ay naging mga anak ng Diyos. So from Old Testament to King Solomon's writing sa Proverbs, Kawikaan, binanggit ni Pablo ang kahalagahan ng relasyon natin sa Diyos through Christ. Kaya tayo naging mga anak ng Diyos. Ginawa natin si Kristo ng ating karunungan, wisdom, sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoon. Now, sa introduction po natin here, ano po bang meron sa teksto natin? Ano po meron? Yan. Yung sabi niya, my son, anong involved po dito? Relasyon, relationship. Pag sinabing my son, that boy is my son, it speaks about relationship. Di po ba? Relasyon. Hindi mo pwedeng sabihin sa ibang bata, my son. Hindi pwede po yun kasi hindi mo mag-anak, right? Sasabihin mo lang yung salitang my son, this is my son because I have a relationship as a father and he is my son. Right? Ngayon, tayo po ay tinuring ng Diyos ng kanyang mga anak. So ating pakikinig ng mensahe ngayong umaga, pakicheck mo natin talaga ba totoong may relasyon tayo sa Diyos. Kung wala man, let us fix it. Bago maging huli lahat, ang kailangan po, relasyon. Number 2, yung word na give me. Yung salitang give me ay request. Pero ito pong salitang give me, hindi mo pakiusap, kundi pautos. With a strong request or desire from the one whom you are talking to. Sasabihin namin, give me. Sa isang kausap, give me. Wala no please to eh. Kundi talagang sinasabing, give me. So my son, give me. So ito po request. Inire-request sa atin ng Panginoong Diyos kung tayo mga anak niya na tayo sumunod ng maayos sa Diyos. Mamaya tatalakayin po natin yan. Number 3, yung salitang your heart. Ano po napapaloob dito? My son, give me your heart. Your heart is, ang napapaloob dito ay requirement. Required sa atin bilang mga anak ng Diyos na magbigay ng puso sa Kanya, ng ating Ama. Bilang mga anak ng Diyos, required sa atin bilang anak niya na ibigay sa Kanya ang ating puso. Alam mo ba kayo mga kapatid? Now, isang trivia po to. Kung ang Bible po, buong Bible, ang heart of the Bible is John 3:16. Sa Old Testament naman po, ang heart ng chapter sa Old Testament ay ang Proverbs 23. Bakit? Kasi dito po sa Proverbs 23 kung nasaan yung ating teksto, ay dito po napapaloob ilang beses inulit yung salitang puso. Heart. How many times? 7 times binanggit. Yung salitang heart, binanggit po. Yung salitang heart ay binanggit po sa verse 7. Yan yung po yun. Yung heart, binanggit sa verse 7. Yung heart, binanggit sa verse 12. Ayun po, nakikita ninyo sa monitor. 2 beses sa verse 15, binanggit yung heart. Tapos, verse 17, binanggit ulit yung heart. Verse 19, yung heart ulit. And verse 26, binanggit ulit yung heart. So, how many times it was being mentioned in this chapter 23 of Proverbs, the word heart? 7 beses. So, kung sa
Bible, ang heart of the heart verse sa Bible is John 3:16. Sino po by the way nakaka-memorize sa John 3:16? Ayaw ko sabi ko, hindi mo may amen. Ayan. 7 beses sa Old Testament in Proverbs. Ayan po. So, importante po ba? Okay. Ang salitang puso. Yes. Dito po ang Diyos ngayong umaga, Tro Solomon, ay humihingi sa atin ng regalo ang Diyos mismo. Bilang kanyang mga anak, hindi po siya humihingi ng pera ang Panginoong Diyos dito. Hindi po, for sure, hindi humani ang importante sa Diyos. Hindi rin po yung tatlong letter T. Ano po yung tatlong letter T? Time, talent, and treasures. Hindi naman yung importante pinabanggit dito. Ang hinihingi niya, kung hindi ho pera, hindi ho yung time, talent, ang gagaling ng talent ng ating mga musicians. First time ko dito nakapunta, manghana ako sa music. Tintin Music Ministry yun. Parang pakita natin yung Panginoon. Kanya ng talent nyo. Kaya ninyo yung binibigay, right? Amen. So time, talent, and treasures. Doon ba after ang Diyos? Hindi po eh. Ay ano po, importante sa Diyos kung hindi yung mga binanggit kung una kanina. Importante sa Diyos na gusto niya ipagkaloob namin sa Kanya yung ating puso. Puso. Ano po ba pagkaunawa natin sa puso o sa heart? Sa medical science, ang puso po ang pinakamahalaga daw na may ginagampanan sa katawan natin. Ang puso, ito po ang namamahala na mag-distribute ng dugo sa lahat ng parte ng katawan natin. Are you listening to me? Ano po ang ginagawa ng puso sa katawan ng tao? Bakit importante siya? Siya lang naman po taga-distribute ng ng dugo sa lahat ng ugat na dumadaan po yung dugo sa mga ugat punta sa lahat ng parts ng ating katawan. So ang dugo ho, ang bumubuhay sa atin. At sino man tumutulak niyan? Puso. Kaya mayroon tayong pump, tumitibok-tibok ang puso is because energy, yung tinutulak. May oxygen kasama, tinutulak yung dugo. So importante kung tumigil yung pagtibok ng puso mo, ibig lang sabihin niya, tigok ka na. Hello? Naintindihan ninyo? Of course, ang puso po ay importante. Ang emosyon, damdamin, feelings, dyan din nakadeposito sa puso. Magsasabi kung ano ka, sino ka, is galing sa puso. Bakit? Nakasentro kasi dyan, nakadeposito kasi dyan yung affections, emotions, and feelings ng tao. Kung saan dito pinapakita natin na galit tayo o nagmamahal tayo. Galing yan sa puso. Nagmamahal sa tao, nagmamahal sa Diyos, galing sa puso yan. At sentro din sa puso ang pangunawa na nagiging wisdom and will make us to make us a decisions maganda ang mabuting decisions dahil sa puso galing. Kahit puno ang utak mo, kung walang approval ng puso, it's still useless. Ano ba kayo? Kasi sa naging buhay ni Solomon, mga kapatid ko, example natin to. Pinairal ni Solomon hindi yung utak at kaalaman niya. Pinairal niya ang kanyang puso. Sa isang example na dalawang nanay ang parehong nanganak sabay, pero yung bata na dalawa ay isa namatay, yung buhay pinag-aagawan. Diyan ba kayo? Alam niyo yung storya niyan, no? Pinag-aagawan sa harap ng Haring Solomon.
Sila ay nagbabalitaktakan ng anak niya yung buhay. Yung isa, inaangkin naman yung buhay din. So, dalawang nanay, isang bata, isang baby ang pinag-aagawan. Sabi ni Solomon sa sundalo, "Soldier kami, give me the sword." Ano po? Bigyan sa akin yung espada na matalas. Tapos ang sabi niya, dahil pinag-aagawan niya itong isang baby, sabi niya, hatiin natin. Hatiin. Ano sabi nung isang babae? Nagpaubaya, "Malaki, huwag na lang. Ibigay mo na lang sa kanya." Alam mo sabi ng hari? Alam ko na kung sino ang totoong nanay. Sino? Yung nagpaubaya, may puso. May puso dahil maaawa siya sa bata na ito yung ihatiin. Nandiyan mo kayo? Amen. So, anong nagdesisyon? Nagtulak para magdesisyon si Haring Solomon? Puso. Hello? Amen. Puso. Yan. So, it is in the heart that defines the totality of who we are and what we are that will make us wise in all our decisions. So kung tayo po ay magpairal ng puso, hindi lang utak, hindi lang karunungan, kaalaman, pero pinapairal ay ang pagturo ng damdamin at galing sa puso, you will be wise. Purihin ng Diyos. Now, let us go to Ezekiel. Si Propeta Ezekiel, ang pronunciation ko, ang sabi niya po, dito natin ibabase, yung susunod nating mga body of the sermon. "For I will take you out," sabi niya, "of the nations. I will gather you from all the countries and bring you back into your own land." Ito po ay, kasi sa chapter 36, ibabase natin yung body. Kung bakit kailangan ang puso, bakit mahalaga ang puso. Dito po si Propeta Ezekiel, sa chapter 36, ay prophecy na po ito. Pinag-prophesy po niya ang mga Hudyo sa mga darating na mga panahon. Pero ito po ay prophecy ng propeta ng Diyos na may kaganapan. Sabi niya, "For I will take you out of the nations." Sino tinutukoy dyan? Mga Hudyo. "I will gather you from all the countries." Sabi niya, "and bring you back into your own land." Ito po ay propesya ng propeta na matutupad sa bansang Israel. So po, "I will take you out of the nations. I will gather you from all the countries. I will bring you back into your own land." Nangyari ba ito? Yes. Fulfilled last 1948. Na mga Israelita na nasa diaspora, nagkalat sa buong mundo because of persecution, simula nung lipulin at lusubin ng Roman soldiers, yung Masada na pelikula, batalyong sundalong Romano, pinatag ang Israel. Nag-diaspora mga Hudyo, walang sariling bahay. Ito yung propesya sa kanila. Nakita na po ng propeta ito. So therefore, ang prophecy ng propetang ito, para sa verse 24, ay may kasamang spiritual at saka physical restoration. Ang bibigyan ko ng diin dito ay yung spiritual restorations at physical as well. Kaya nga, why does God wants our hearts? Kapag nandyan yung mga pangako ng Diyos, kailangan mong matanggap, ma-fulfill ni God yung promises niya sa iyo. Anong gagawin mo? Kailangan may transformation. At doon sa transformation, kailangan ng puso. Para matupad ang mga pangako ng Diyos. So mayroon po tatlong dahilan bakit kailangan ni God ng Panginoon ang ating puso. Sa Ezekiel 36, ito po yung propesya, sabi ko pa sa inyo, ng propeta para sa bansang Israel. Yung kinabukasan nito, noong 1948 po, diba, nabuo as a nation sa United Nations of Israel. Nagputuhan sa United Nations. Nagtay ang buto.
Ang votes ay tie. You know what happened? Pilipino lang po ang ambassador ang bumoto para yung tie ay mawala at ang manalo ay ang Israel to be recognized as a nation. Sino po yung bumoto? Si Carlos P. Romulo. Hindi ba kayo? Kaya mga Pilipino pag pumunta ngayon sa Israel, walang visa-visa. Para ho nagtatanong lang sila, Israel na utang na loob. Kasi po, in history, paano sila, itong nangyari in Ezekiel 36 verse 24 na binuo ng Diyos ulit ang kanyang bansa. Yan. Yan po isa dahilan, restoration, physical and spiritual din po ang kanyang propesiya, lalo na sa verses 25 to 28. Number one, bakit po kailangan ng Diyos ang ating puso? Number one, kailangan isuko ang lumang puso dahil papalitan ng Diyos ng bago. Saan po yung makikita? Sa verse 26 ng chapter 36 ng Ezekiel. Sabi po dito, I will give you a new heart. Hello? Sino nagsabi nito? Ang Diyos. I will give you a new heart. I will remove from your heart a stony heart. So kailangan mo natin unang-una para ang puso po natin pag ibinigay natin sa Diyos, ang Diyos po ay nagre-require na ibigay mo ang puso sa Kanya. Bakit? Para may ibigay siyang bago. Ganito ang kanyang sinabi sa mga Hudyo para sila makapanumbalik sa promised land na bigay ng Diyos through Abraham pa. Tayo naman po ay mga anak ni Abraham spiritually. Diyan ba kayo? Ganon din ang gagawin natin. Para matupad ang pangako ng Diyos sa atin, kailangan ng Diyos isuko natin yung pusong luma para palitan niya ng bago. Ano ibig sabihin po nitong nais ni Lord na palitan ang luma ng bagong puso? Bakit? Dahil sa Jeremiah 17:9, sabi diyan, ang pusong luma ay matigas, stone, mabato. Hello? Amen. At ano pong ibig sabihin yan? Masama ang ibig sabihin yan. Ang natural na puso ng tao na luma ay masama. Deceitful. In nature, ang puso ng tao po na luma, makasalanan. You see? Kaya gusto ng Diyos yung luma at makasalanan na puso ay isuko kanino? Sa Diyos. Dahil gusto ni Lord na ang totoong pagbabago, totoong pagbabago ay mangyari sa tao galing sa bagong puso. Walang maaaring pagbabago sa luma. Sino ang driver dito may sasakyan? Ang car, pag luma ng makina, ang option, top overhauling or general overhauling. Sa Diyos, hindi kailangan ang top overhauling o general overhauling. Ang kailangan ay palit makina. Palit ng puso. Diyan ba kayo? Amen. Ang dami religion ngayon, puro revival doon, revival dito. Ang dami ginagawa, LSS doon, LSS dito. Tapal-tapal sa lumang puso. Walang mangyayari, kapatid. Ang gusto ng Diyos, natanggapin mo. Pag sinubo mo yung buhay puso sa Diyos, yung luma ay bago! Amen! Hallelujah! Ang nais ng Diyos sa ating kapatid. Bagong puso, doon mag-umpisa ang pagbabago. Yan ang number one. Bakit? Ano at bakit kailangan isuko ang puso natin? Dahil luma na puso, masama. Bibigay lang ng Diyos sa ating buhay. Ano po, para maging effective yung pagbabago, mangyayari yan pag may natanggap ang bagong puso sa Diyos. Number two, kailangan palakasin. Kanina, kailangan isuko.
na nakatanggap ka ng bagong puso, pero hindi pa rin kumpleto dahil sabi rito, kailangan may power or palakasin. Ano magpapalakas? Ang Holy Spirit. Ang sabi sa verse 27, "And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my law." Sabi niya, I will put my spirit in you. So kailangan, kahit may bago kang puso, kailangan pa rin ng Espiritu ng Diyos. Handa ba kayo? Dahil ang sabi rito, hindi tayo makakasunod ng kumpleto, sarili at ganang atin lang. Kailangan may Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Gagawin ang ating buhay na tahanan ng banal na Espiritu. Kaya alam niyo yung kantang banal mong tahanan? Totoo yan. Ano nga umpisa nun? Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba. Ibig sabihin, sinuko. Pagka ikaw hindi nagpakumbaba, hindi mo kaya isuko. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliig ka, kasi naliig. Makaliig ka at sa'yo ay umisan. You see that? Yung isang puso. Kayong dalawa ng Holy Spirit, umibisan. Hello? Amen. So kahit may bago kang puso, kahit tumanggap ka na kay Kristo, isinuko mo na ang buhay mo sa Diyos, kailangan mo pa rin ang Holy Spirit of God. Sino maglalagay na? Ang sabi dito, "And I will put my spirit." Who said this? It's God. Dahil, sabi dito, move you to follow my decrees. We cannot move without the Spirit of God. Move you to follow my decree. Hindi tayo pwede makasunod sa Diyos, sa salita ng Diyos, sa Biblia, sa utos niya, kung wala ang banal na Espiritu. Palakpakan natin ang Panginoon. Next, ang sabi niya, "And be careful to keep my law." Be careful. Hindi tayo magiging careful sa pagtupad ng kalooban at batas ng Panginoong Diyos sa ating buhay kung walang gabay ng banal na Espiritu, kapatid. So, ang banal na Espiritu, ang pag-asa natin para tayo ma-empower. Yung una, there will be an exchange of heart. Pangalawa, na po ay kailangang may empowering of the Spirit. So exchange and then empower of the Holy Spirit ang kailangang mangyari. Ano pong ibig sabihin nito? Totoo lang po kasi na hindi natin kaya sumunod sa Diyos, sa utos ng Diyos sa ganing sarili natin. Kailangan tayo ay ma-empower ng Kanyang Holy Spirit para makasunod. We can serve Him with all our hearts by His enabling power. Bakit kailangan natirhan ng puso natin ng Holy Spirit? Because ang Holy Spirit po ang magpapaalaala sa ating espiritu about Christ, sacrificial and unconditional nung tinubos niya tayo sa krus. Kapag tayo gumagawa ng hindi maganda, tayo gumagawa ng mali, nalalayo sa Diyos, ang tunay ng mga anak ng Diyos, di lumugbog ng kumakatog-katog yung dibdib. Bakit? Dahil ang Holy Spirit kumikilos, gumagalaw sa loob mo. Ang Kristiyano na hindi walang conviction na pagmuha ng masama, hindi tunay na Kristiyano. Yan ay patuloy ng kasama ng masama, wala sa kasi sa kanyang Holy Spirit. Pero kapag ikaw ito, may Holy Spirit sa buhay, ang gagawin ng Holy Spirit sa iyo, ikaw ay paalalahanan. Iko-convict ka. At laging ipapaalala sa iyo na nagsakripisyo si Kristo ng kanyang buhay para sa iyo. Para lumaya ka sa kasalanan, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kapag hindi mo yan nangyari, kapatid, hindi natin bibigyan halaga ang Holy Spirit na nasa ating buhay.
makakano tayo ng diablo. Dahil si Kristo ang nag-alay ng buhay para sa bawat isa sa atin. Huwag nating sayangin at ipinangako ng Diyos. Andyan ba kayo? Dahil kaya tayong talunin ng diablo. Ano po? Hindi tayo kayang talunin ng diablo. Nasabi sa Romans, ano sabi po dyan? Sino makapag-ihiwalay sa atin sa Diyos? Kamatayan, kasalanan, kahirapan? Ang sabi ni Pablo, wala makapag-ihiwalay sa iyo at sa Holy Spirit na nasa iyong buhay. Wala. Dapat i-declare natin yan, kapatid. We must declare that we are more than conquerors. Christ Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya sa atin ang Bible, verse 27, and I will put my spirit in you. Kailan dapat iyakin natin na talagang nailagay at nakapuwesto ang Diyos sa puso na yan. That's the reason number 2 why God is asking as a gift para sa Diyos. Bagong luma, ibigay mo sa Kanya para bigyan ka ng bago. Pangalawa, para yung bagong puso, may power ng Diyos for our victorious living. Hallelujah. Now, number 3, hindi na tayo pakahaba ng sermon. Ang sermon ko po, 2 oras lang. Number 3, kailangan pumunlad. Kailangan po kanina may exchange, may empowerment, may exchange, may empowerment, may expansion. May nag-i-expand. Umunlad, ibig sabihin. Kailangan umunlad ang buhay ng may bagong puso na bigay ni Lord. In verses 29 to 30, masabi diyan po, lilinisin ko kayo sa lahat ng karumihan ninyo. Bibigyan ko kayo ng napakaraming butil. Sabi ng Panginoon dito, napakaraming butil o binhi at hindi na kayo magugutom. Pagbubungahin ko ng marami ang inyong punong kahoy. Ang mga punong kahoy yung pagbubungahin ko at pasasaganahin ng mga ani ninyo para hindi na kayo hamakin ng mga taga-ibang bansa dahil sa dinanas ninyong gutom. Yan. Ano ibig sabihin itong tatlong versikulo dito na sumunod 28 and 30 na kailangan umunlad? Bakit? Dahil may pangako ang Diyos bibigyan ko kayo ng napakaraming butil. Napakaraming ani. Dahil ang daming binhi. Ayan. Pero bago yun, may requirement ng Diyos. Sabi dito, lilinisin ko muna kayo. Andyan ba kayo? Yes. Sabi niyan, lilinisin ko kayo sa inyong karumihan. Pastor, di ba bago na ang puso namin? Bago na, hindi na madumi. Kasi tayo pinaglalakad sa mundong madilim at makasalanan. Kahit ang puso natin ay malinis, narurumihan. Hello? No, sabi rito ng Diyos, pagpapalain ko kayo pag kayo patuloy na nagpapalinis sa akin. Nagpapalinis. At ang sabi ng Biblia, yung kalinisan na yan sa magitan ng sabi na doon sa verse kanina, pagpasok ko, may nakalagay ka nabasa ko. But seek ye first the kingdom. Kapag lumapit ka, seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things will be added unto you. The Bible said in Matthew 6:33, seek ye first. Pupunta ka first. Pagpapalinis ka first. Ang Diyos may requirement bago tayo bigyan ng kasaganaan. Gusto niya ang hahawak na kamay malinis. Amen. Ang hahawak na puso sa biyaya ng Diyos malinis. Ahayaan ba ninyo ang inyong mga anak kakain sa inyong hapag galing sa palaruan, humawak na kung ano ng dumi pagkatapos kakain na ng hapunan, hindi maghuhugas? Basta na nakakain, papayag ba kayong mga nanay? Hindi. Ang gagawin natin, sasabihin natin, anak, maghugas ka naman ng kamay. Hello? Bago ka makatanggap ng biyaya. Ang tao mo ay marupok, madaling magkamali.
Tayo parang kumakain ng tanghalian, maya-maya kakain ng hapunan, kakain ng agahan. Ibig bang sabihin, yung pinagkainan, hindi mo lililigpitin bago ka rin kumain? Liligpitin! Lilinisin! Amen. Nandiyan ba kayo? Amen. So, ang paglilinis ng Diyos is continuous sa buhay ng may bagong puso. Amen. Parang natin ng Panginoon yan. Continuous. Kaya nga sabi sa 1 John 1:9, tama ba ako? If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us. Kung tayo po gusto nating malinis na buhay lagi tayong lumapit pag-umpisal sa Panginoon. Sino may sabi niyan? Si Apostle John. Sino si Apostle John? Apostol ni Kristo na lagi nakahilig sa dibdib ni Jesus. Si Apostle John ang nagsabi niyan na namatay ng ordinaryong kamatay sa katandaan. Sila ang alagad na namatay na hindi nilagay, hindi pinugutan ng ulo, si John lang. Matandang-matanda na siya, 100 plus nung mamatay. Umaakit pa rin sa pudyum ng kanyang simbahan na pinagpapastoran. Pag-akyat niya, sasabihin niya, God loves you, everyone. Then matanda na si John. Yan, bakit ko sinabi yan? Kasi po, si John, kahit siya'y apostol na, kahit ang Diyos kumikilo sa buhay niya, nasabi pa rin niya yan, if we confess, if we, tayo, magpupumpisa lagi. Hello? Para malinis ang buhay, malinis yung puso, araw-araw. Purihin ng Diyos. So dito po, sa number 3, kailangan ng expansion. Pero kailangan mo nang linisin ng buhay. Magpalinis sa Diyos, and then God's promise, binibigyan ko kayo ng napakaraming binhi. Ang buhay ninyo doon sa lupang pangako ay magiging masagana. Amen. Sasagana ang buhay ng pangako ito ng Diyos sa atin. Kasaganaan. Kasaganaan, say amen. Kasaganaan. Walang Kristiyano, sabi niya, aling gabi wala akong nakilala ng Kristiyano. Napulubi na nagpapalimos. Sabi ni King David yan, I've never seen righteous person begging. Because ang mga anak ng Diyos umuunlad ang buhay. Palapakan natin yung Panginoon, umuunlad ang buhay. Bakit? Dahil ang buhay nila ay malinis. Lumalayo sa kasamaan, kasalanan. Lumalayo sa bisyo. Lumalayo sa alak. Lumalayo sa sabong. Amen. Bakit tayo maghihirap? Kailangan tayo'y umunlad at maging prosperous ang buhay. May prosperity at pag-unlad ang buhay ng nasa Lord. Bakit po kailangan umunlad ang mga anak ni Lord? Sabi dyan sa verse, para hindi na tayo hamakin. Sino ang hahamak sa atin? Sabi dito ay taga-ibang bansa. Dahil alam nila, dinanas ng mga Hudyo na gutom noon nung sila nasa slavery sa Egypt. Kaya hamakin pa rin tayo hanggang ngayon, ganun pa rin ang Diablo sa atin, ganun pa rin. Sabihin ng Diablo, kasi pa-born again ka pa, tingnan mo yan, mahirap ka pa rin. Kami yan, nakakasakit ka pa rin. Tuturo sa'yo ng Diablo. Totoo yan, nahamakin ka ng Diablo hanggang ngayon. Siya, mahirap ka pa rin. Pangako ng Diyos mo, yayaman ka, uunlad ka. Pero ngayon, pobre pa rin. Sabi ng Diablo, gutom ka pa rin. Kasi naman kapatid, hindi mo siniseryoso ang pagsunod sa Diyos. Andiyan ba kayo? Amen. Ay kung sisiryosohin mo at diretsuhin mo ang pagsunod sa Panginoong Diyos, uunlad ka, uunlad ng hindi sa iyong buhay sa Panginoon. Kaya mga minamahal, ang pangako ng Panginoon sa Romans 8:23, and we know that for those who love God, all things
work together for good to those who are called according to His purpose. Ano po ang purpose at plano ni Lord sa ating buhay? To bless us. Gagawin niya yung all things work together. Bakit ano yung all things? Yung all things na yun, yung bad and yung good, yung bad, gagawin good. Nandiyan ba kayo? Pero maganda sa Panginoon eh. Dahil tinawag ka, kaya nga lamang, huwag mong iwala yung salitang for those who love the Lord. Called and love the Lord. Sabi niya sa versikulo niyan. So, for those who are called according to His purpose, anong purpose ni Lord? Plano ni Lord sa atin to bless our lives para tayo ay hindi natutuyahin pa ng kaaway ni Diablo. At ang sabi po, remember this verse, Jeremiah 29:11, ang sabi po doon, I know the plans of God I have for you. Plans to what? Plans to prosper you and not to harm you. Tama ba ako? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Ayun na ba? Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yan po ang maganda eh, sa Panginoon. Itong Jeremiah na to, propeta din siya. Siya yung weeping prophet na nag-declare sa kanyang bayan, sa bayan ng Diyos, na gusto ng Diyos sa kanyang bayan ay mag-prosper. Magkaroon ng kaginhawahan. Ano po? So, therefore, kapatid, dito sa dalawang verses na ito, bakit kailan uunlad ang mga anak ng Diyos? Uunlad ang mga anak ng Diyos because gusto yan ng Diyos natin. Gusto yan ng ating Diyos na tayo umunlad. So, in our conclusion ngayong umaga, number one, ayusin po natin na mamuhay sa mundong ito, mga kapatid. Ayusin. Kaya nga tinawag tayo dito, sabi niya, my son, my daughter. Ayusin natin ang relasyon natin sa Diyos. Nandiyan ba kayo? Tapos ang sabi niya, give me. Yan request niya, demand ni Lord sa atin. Sumunod lang, give me. My son, give me. Ano po ang ibibigay? Your heart. He requires us to submit our heart. Why submit? Bakit isa-submit kay God? Kailangan mapalitan ang luma na bago puso. Exchange. Kailangan ma-empower lagi ang puso na yan ng banal na Espiritu ng Diyos. May power. Number 3, kailangan umunlad ang may bagong puso. Ma-improve ang buhay. Saan uunlad? Saan tayo uunlad, kapatid? Sa spiritual na bagay. Nawag maging mature ang buhay natin. Hindi tayo mananatiling isip bata. Hello? Nandiyan kayo? Hindi tayo mananatiling bata sa Panginoon. Tayo laging nagmamature. Pangalawa, emotionally. Tayo ay, pagdamdamin tayo ay nakakaintindi. Hindi na tayo bibigyan, kung tayo magbibigay. Lagi tayo ang nasa side ng giver na. Hindi na tayo receiver only. Giver ka na. Ano ibibigay mo? Bibigay mo yung pag-unawa, yung pagmamahal. Ano pang ibibigay mo? Kung anong meron ka. Yan. Ibigay mo sa mga nangangailangan. Kagaya ng ginagawa ni Pastor Bar, ng ibang mga pastor natin dito. Ibigay namin yung time namin para mag-disciple kayo, lumago kayo. Mag-mature kayo sa Panginoon. So emotionally, spiritually, emotionally, and also financially. Ang dalangin ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon Diyos, financially tayo maging contented. Hindi yung parang maging bilyonaryo, hindi naman. Bakit maging kagaya tayo ni Alice Goo? Kawawa ang naging buhay ngayon. Instead na mayor, magiging mayor siya ng Serta. Hello? Kaya dami ng pera. Hindi yun ang financial na blessing na hinihingi natin kagaya ng kay Alice Goo ang aming hinihingi sa Diyos. Yun lang maging masaya, contented tayo sa buhay. Kaya namin mag-asawa, bayad na ang aming sasakyan, bayad na ang aming bahay.
Nakapagtapos ng mga anak namin. Dati kami taga-bigay, ngayon kami taga-tanggap. Ay, ganun po ang plano ng Diyos sa atin. Hindi para yumaman. Ano po? Kundi para maging kontento ang buhay habang nasa sanlibutan. Ma-establish ang buhay. Maging komportable ang buhay habang tinutupad ang misyon ng paggawa ng Diyos sa atin. Ganun po. So, mangyari nawa po ito ang pagdulad dito sa ating buhay, mga kapatid. Tayo po ay maging daluyan ng maraming blessings para sa iba by giving our tithes in our offerings to God. Not only the tithes in the offerings, our time bilang mga lingkod ng Diyos. So, gusto ko ipakita sa inyo dyan yung nakapost sa aking FB nang sabi dyan, tithes is not a money matter, it is a heart matter. Heart po, heart. Heart matter to test our faithfulness to God. Diba? Giving as an act of love and generosity. Nakapost po yan, ilan po ang nag-like dyan? 3.6. Pero ang nag-share niyan, 3,600. Pero ang nag-share niyan, ang daming comments, ang nag-share niyan is 22,500. 22,500 ang nag-share. Dahil bakit? Kasi ang tithing po hindi sa money. Nakatingin. Ang tithing natin, giving, nakatingin sa puso. Andiyan ba kayo? Kaya pinapaunlad ng Diyos yung mga nagbibigay sa Diyos ng hindi lang 10%, mas higit pa sa 10%. Sabi nga po sa Bible, sa Deuteronomy 16:17, sabi doon, each of you must give a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Yung salitang in proportion, anong ibibigay mo? Gift, regalo, in proportion. Pag inalis mo yung pro, ang matitira portion. Ang tanong, ilang portion ang Diyos sa buhay mo? Yeah. Sino ang ilang portion ang bigay ng Diyos para ka mabuhay? Lahat ng portion ng buhay mo para mabuhay gaya sa Diyos. Amen. Pero sabi ng Biblia, you give a gift, a regalo from the heart, out of love, because you love God. Palapakan natin ang Panginoon. Yan po ang mahalaga sa ating mga kapatid. I'm not preaching about giving here. I'm preaching about love. Amen. Saan pagaling ang love? Sa puso. Do you really love God, kapatid? Anong desire mo sa buhay, kapatid? Nawa, ang desire mo ay kagaya ng awit na ito. Kung mayroon marunong magkitara, ang awit ito sa ito ay, this is my desire. Thank you, Lord. To follow you, Lord, with all my heart, I worship you. Ulitin na lang po natin. Let's rise up. Tumayo po tayo lahat. At kapatid, kung nararamdaman mo na gusto mong i-alay sa Panginoon ng iyong puso ngayong umaga, the stage is open. You can give your heart to Jesus right now and talk to your Lord, to God. That right now, ang laman ng puso mo, ang problema, maraming kahirapan, and God will understand, and the hands of God will come down to you, and God is going to touch your heart. Do you like it today? You please come and be blessed. Sing it again. Hallelujah. Hallelujah. This is our desire, Lord. We want to honor you. Yes, Lord.
katotohanan, makakama sa iyong presensya ng Diyos. Hallelujah. Kahit nasa puso ng Panginoon, higit sa lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You my heart. I give you my soul. I live for you, my Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. I have your grace in me. Lord, have your grace in me. You can go back to your seat. Lord, have your grace in me. Thank you, praise and worship. Lord, have your grace in me. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos ng umaga. Truly, God is good. Amen. Amen. God is great. God is good. Patutuo po ito bago ako umupo, bago ko ibigay kay Pastor Dante sa microphone. Noong last week po, may training kami. Ang umatin nung Biyernes at Sabado sa aming workshop dito po sa amin na Lord ay 20 pastors and workers attended. The workshop, nakareceive po sila ng workshop. Si Pastor Balat at si Pastor, apat kayong dumalo nun. That was more than 10 years ago, right? Ang Thompson. Dito Sabado, Biyernes Sabado, 20 ho kami na aral ng salita ng Diyos. At may sponsor kami. Instead of 3,000 bawat isa, naging 2,000 na lang. Kaya sa isang senador na tumulong sa mga pastor, nag-sponsor ng 1,000 per head. Senador na ito. Pero senador na tumulong din sa amin a week before here. Doon sa Tunasan, sa Muntinlupa. Nag-promote po ako ng Thompson doon tuwing 6:30 in the morning sa ministerial gathering sa City Hall ng Muntinlupa. Every Tuesday morning, gumigising ako 3 beses. So, gumigising, nagpag-gasolina. Tapos the last minute, the last day, Thursday, Friday, sa ng workshop. Pastor, tatlo po lang pa ang nag-confirm. Tatlo. You see that? Tatlo lang nag-confirm. Nagtsatsaga ako ng punta doon mula dito sa Golden, pupunta ng Muntinlupa para mag-promote. Early morning, 5 o'clock, gising ka, nagagasolina ka. Tatlo lang ang dadalo. Nalungkot po ako. Nakita ko si Kuya Alan Cayetano naka-online. Kaibigan ko yun eh. Hello, Kuya Alan. Magpupuspone yata yung seminar ng Thompson sa Muntinlupa. Ha? Bakit? Sabi niya. Kaya nalulungkot ako eh. Sabi niya sa akin, Bishop, huwag kang nalungkot, ako bahala. Sabi niya, nandiyan ba kayo? Pero wala sa sinabi. Sabi lang niya, tatawagan ka ng aking chief of staff sa Senate. Tatawagan ka. Wala namang tawag. Nung gabi, may isang kaibigan taga-Taguig. Sabi niya sa akin, nag-classmate ko siya sa seminary. Pastor Johnny, may seminar ka pala ng Thompson sa Tulasan, Muntinlupa. Oo, bakit? Pinagtatawagan kami dito ni Senator Cayetano. Pinapupunta kami dyan bukas, 10 kami. Sila. Palakpakan natin ang Panginoon. 10 kami! Bayad lahat. Meron pa daw sila transportation allowance. Bayad lahat. Ganyan lang naman kumilos ang Diyos. Diyan pa kayo? Amen. Sa dead end mo na. Dead end mo na. Wala kang magagawa yung gabi yun. Kasi yung tatlo, talagang sabi ko sa kanya, 10 pwede na tayo mag-start. Hindi naman tayo dahil sa pera, kaya tayo naggagawa ng ministry ng Thompson. Tayo yung tumutulong, nag-i-equip, nag-disciple. Kahit 10, pupunta ako. Pag may 10, ay 3 lang. Gabing-gabi na yun.
tumawag. Talagang ang Diyos po ay last minute, tinatry lang na yung faith natin. Nandiyan ba kayo? Dumating yung 10, maaga pa sa amin. Parang tagig, tutunasan. Pinapakabuti ng Panginoon. Huwag mo tayong manghinawa sa pagtawag, sa pananampalataya. Buhayin natin ang kaya na mensahe ngayong umaga. Buhayin natin ang Panginoon sa puso. Huwag siyang mawala. At magtatagumpay tayo. God bless you.